Good morning, Philippines! Sa araw na naman tayo ngayon ng linggo, halina't samahan niyo ako dito sa ating programang Popo Environment and Agri-News. At ating sabay-sabay na alamin ang mga makabagong pangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Ang lindol ay isang uri ng pangyayari sa ating kalikasan. Ang mga aktibidad nito ay ang pagyanig o pag-uga ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari, kung kaya't kadalasan, wala itong babala na tulad ng bagyo o iba pang kalamidad. Ang mga sanhi ng lindol ay ang malalakas na pagsabog ng bulkan, kasama na rin dito ang paggalaw ng magma at pagkabitak-bitak ng mga bato na nasa ilalim ng lupa. Nagkakaroon ng mga lindol kung may mga biglang paggalaw o pagkilos ng lupa sa mismong fault line nito. Malubha ang nagiging epekto ng lindol. Una na dyan ang pagguho ng mga gusali o malaking pinsala sa infrastruktura. Marami ang mga namamatay na tao at maging mga hayop. Nasisira din ang mga tubo ng tubig, gas, at imburnal sa ilalim ng lupa. Nasisira ang mga poste at nadadamay ang mga linya ng elektrisidad at telepono. Apektado rin ang mga negosyo at hanap buhay ng mga tao at marami rin ang nasisirang mga ari-arian. Kung minsan sinusundan pa ito ng isang tsunami. Oktubre 2, 2025 nang yanagin ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu. Umakyat sa 73 ang nasawi sa magnitude 6.9 na lindol, kabilang sa kanila ang maituturing na bayani na isang teenager na nasawi matapos iligtas ang kanyang ina at kapatid sa gitna ng mga pagyanig. Tuloy naman ang pagtitiis ng mga nakaligtas bukod sa 2,000 aftershocks. Iniinda rin nila ang mga pag-ulan. Ang ilan sa kanila, ibinalot na sa plastik ang sarili upang di mabasa o kaya naman ay natutulog sa kulungan ng baboy. Nagapahatid na ng tulong ang presidente ng Pilipinas at personal na binisita ang Northern Cebu upang maghatid ng tulong at mag-inspeksyon sa mga nasirang istruktura. Sa pinakabagong update, ang bilang ng mga naitalang aftershock kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu umabot na sa 5,228 as of 12 p.m. Sabado, Oktubre 4, 2025. Ligtas ba ang pamilya kapag may malakas na lindol? Walang paraan upang mapredict ang paglindol. Kaya kailangang siguraduhin na ang bahay ay matatag at ligtas para sa pamilya at tandaan natin na ligtas ang may alam. Tiyaking matibay ang pagkakagawa ng mga pader at poste ng bahay. Ikabit sa pader ang mga mabibigat na furnitures at gamit na maaaring bumagsak kapag lumilindol. Alamin ang mga ligtas at hindi ligtas na lugar sa loob ng ating bahay. Ituro rin sa mga bata o sa ating mga anak kung paano mag-drop, cover and hold sa oras ng lindol. Kumalma at pumunta agad sa pinakaligtas na lugar o spot sa bahay. Ipakita sa ating mga anak ang dapat gawin upang hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover and hold sa pinakaligtas na spot ng bahay hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaring bumagsak. Kung nasa labas naman ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaring bumagsak
sa paligid ninyo. Pagkatapos ng lindol, stay calm at planuhin ng maigi ang ligtas na pag-evacuate ng pamilya. Kapag ligtas nang lumabas, kunin ang emergency go bag at mag-evacuate sa pinakamalapit na open area or evacuation area. Kung nasa loob ng building, iwasan ang paggamit ng elevator. Umiwas sa mga tulay at matataas na gusali at structures na maaring gumuho. Maging alerto sa aftershocks, posibleng landslide at sunog. Kung nakatira naman sa malapit sa dagat, makinig sa mga official tsunami warning o advisory ng barangay o ng LGU. Ang emergency go bag ay lubhang napaka-importante sa isang pamilya, lalong-lalo na kapag mayroong kalamidad. Ang go bag ay dapat maglaman ng mga pangunahing pangangailangan para sa loob ng 3 araw upang matiyak na may sapat na gamit habang naghihintay ng tulong sa oras ng sakuna. Laman ng go bag ang mga pagkaing hindi madaling mapanis, gaya na lamang ng ready-to-eat meals, dilata, energy bars at instant noodles. Meron din dapat itong malinis na inuming tubig, sapat para sa bawat miyembro ng pamilya. Idagdag din dito ang radyo at flashlight, gamit ang baterya o hand crank na uri upang makasubaybay sa balita kahit mawala ng kuryente. Mga ekstrang barya para sa mga gamit na nangangailangan nito. Makapal na lubid na maaaring gamitin sa oras ng paglikas o sakuna. Pito or whistle upang panawag pansin kung kinakailangang humingi ng saklolo. Jacket at kumot para mapanatiling mainit ang katawan. Trash bag maaring gamitin bilang panangga sa ulan o lalagyan ng basura. Kubyertos o utensils para sa pagkain. Face mask panlaban sa alikabok o sakit. Hygiene kit na may laman ng toothbrush, sabon, alcohol, sanitary napkin at iba pa. Huwag ring kalimutan ang first aid kit na may laman ng mga pangunahing gamot, benda at antiseptic. Mga mahalagang dokumento tulad na lamang ng ID, birth certificate at iba pa. Dapat ilagay ito sa waterproof na lalagyan upang hindi mabasa. Kailangang nasa palaging tiyakin na nasa tamang kondisyon ang mga laman ng go bag, lalo na ang pagkain at gamot na may expiration. Ilagay ito sa madaling maabot na lugar at siguraduhing alam ng bawat miyembro ng pamilya kung saan ito matatagpuan. Mainam din kung may sariling go bag ang bawat isa, lalo na kung may mga bata o matatanda sa pamilya. Hindi lamang para sa lindol magagamit ang go bag, kundi sa iba pang kalamidad tulad na lamang ng bagyo, biglaang paglikas dulot ng sunog o pagbaha. At dyan, nagtatapos ang aking segment. Naway marami na naman tayong natutunan ngayong araw dito sa ating programa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa panibagong edisyon na naman ng ating segment. Ito pa rin ang inyong nakasama. Ito po si Bombo Marga Matus. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, good morning Philippines!